Harry's POV. Jaguar, inutusan ako ni X. Napaahon siya mula sa pagkakaupo sa swivel chair matapos yung tawagan ng bouncer ng fraternity nila. Umigting ang panga niya. Anong inutos sa'yo? Madiing tanong niya. Dalawa lang naman ang naiisip niya. Pwedeng ipakuha nitong asawa niya o hindi kaya'y saktan ang kambal niyang anak. Gusto niyang patayin kong mga anak mo. Kumuyom ang kamao niya at nasipa ang mesa sa galit. Pero hindi ko magagawa yun. Hindi naman halang ang bituka ko. Alam mo yan. Labag din yun sa rules natin. Paliwanag nito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag ngunit ayaw niyang ibaliwala. Hindi pa naman nakalipat ng paaralan ang mga anak niya. Tinanggihan kong utos niya. Baka mag-utos siya ng iba. Tinawagan kita kagad kasi gusto niya ngayon na gawin. Dagdag na kwento nito kaya't napatayo na siya at napamura. Sino pang pwede niyang utusan? Baliw ba siya at pati mga bata dinadamay niya? Nanggagalaiting tanong niya bago kinuha ang susi ng sasakyan niya. Wala rin akong idea. Dinig ko gusto niyang asawa mo. Mas lalo siyang napamura dahil doon. Nagpasalamat na lang siya sa kausap bago tumawag ng security team. Hurry up. Make sure no one will get close to them right now. Bantayan niyong mabuti. Copy sir, papunta na po kami doon. Pagkababa ng tawag ay umigting ang panga niya. Heto na nga bang sinasabi niya kung bakit mas gusto niyang sa ligtas na bahay at paaralan dapat sila. Imbis na sa ground floor ay dumiretso siya sa department ng asawa. Isa pa itong dapat niyang bantayan sa sobrang tigas ng ulo't hindi nakikinig. Dumilim ang tingin niya matapos makita ang manager nitong kausap ang asawa niya. May hawak na namang mga folder na kinagalit niya. Hindi porket asawa ka ni Sir Harry, gagaan ang trabaho mo. Dinig niyang paninermo nito sa asawa niya. Umakyat yata ang galit niya at hindi mapigilang magmarcha sa loob. Naalertong mga empleyado niya at napatayo. Maging ang manager ay nalalaki ang mga matang napaharap sa kanya. Sir, hindi kayo nagsabi. You're fired. Walang pagdadalawang isip niyang bigkas na kinalaki ng mga mata nito. Sir, isang chance pa po. Nilagpasan nito at kagad na hinilang asawa niyang namimilog din ang mga mata. Isang beses pa siyang humarap sa mga ito. Hindi ba malinaw ang sinabi kong be good to my wife? Kapag nakita kong binubuli niyo siya at pinapahirapan, mag-alsabalutan na kayo dahil kahit ibang kumpanya, sisiguraduhin kong hindi kayo tatanggapin. Galit niya sigaw sa mga to. Noted sir. Sabay-sabay na bigkas na mga ito sa bayuko. Hinila niya palabas ang asawa. Umiikting ang panga niyang madilim ang tingin sa daan. Kung pwede lang din siyang lumipad papunta sa school ay kukunin niya rin kaagad ang mga anak niya upang maprotektahan. Sir, hindi mo naman sila kailangan takutin at hindi naman kailangang sasantihin ng manager ko. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Kung sinusunod mo ko't nanatili na lang sa opisina ko, hindi sila madadami sa galit ko. Madiing bigkas niya dito. Natameme to. Pagdating sa parking lot ay pinagbuksan niya pa ito ng pinto ng sasakyan. Sakay, Mrs. Roosevelt. Diin niyang utos dahil baka umapela pa ito. Saan tayo pupunta? Oras pa ng trabaho, sir. Just hop in. We don't have much time. Ikaw na nangiiyak kapag nahuli tayo. Kumunot ang noon nito ngunit pumasok din. Agad siyang umikot sa driver's seat at pinaharurot ang sasakyan. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit naghahabol sa asawa niya si Albert. Hindi naman sila magkakilala at sigurado siyang hindi ito ex-boyfriend ng asawa niya. Wala sa tamang ayos ang pagkaparada niya sa sasakyan. Agad siyang bumaba. Umiikot ang mata niya sa paligid. Tarantang lumapit sa kanya ang tinawagan niyang security team kanina. Sir, hinabol ng mga tauhan ko lalaking dumukot sa mga bata. Dumukot? Sandali nga, anong dinukot? Imbis na siya'y si Maria nang humarap dito, namutlang lalaki. Ma'am, yun nga kasi kanina. Muntik nang Nasaan ang mga anak ko ngayon? Ken? Ophel? Ramdam niya nanginig sa boses niya. Balak pang maghanap ngunit pinigilan niya ito sa bewang. Bitawan mo ko, Sir Harry. Hahanapin ko mga anak ko. Calm down. Pigil niya dito ngunit galitong humarap sa kanya. Calm down? Seryoso ka ba, Sir Harry? Hindi mo ba narinig? Nadukot ang mga anak ko. Mama! Natigilan to noong marinig ang boses ni Ophelia. Luminga ito sa paligid at kaagad kumawala sa mga bisig niya noong makita si Ophelia na nakadungaw sa puting van sa tulo sa gilid. Kumawala ang asawa niya at kaagad na tumakbo sa anak. Lumabas din si Ken doon. Nagtataka si mama nito. Mara siyang huminga. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib nung makitang mga bata. Sir, buti na lang natawagan niyo kami kaagad. 3 kinuha niyang dudukot. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakalapit sa mga bata.
Hinahabol namin ang isa para maging witness sakaling magsasampa kayo ng kaso. Tumiing bagang siya. Gusto ko ng extra seguridad sa bahay ko. I need around 15 guards with guns. Hindi siya matatahimik sa nangyari. Sigurado siyang uulit at uulit si Albert hanggat hindi nasasaktan ng mga anak niya. Noted, sir. Magdadagdag din po ako ng tauhan sa mismong entrance ng village. Tinanguan niya ito bago lumapit sa puting van. Huli niyang mahigpit na yakap ng asawa niya ang kambal. Humawak siya sa bubong ng van at tinakpan ng katawan niya ang pagkakabukas ng pinto. Dito lang kayo kay mama mga baby ko. Pumiyak pang boses nito. Mama, we're okay. Pagpapakalma ni Ken dito. Ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Marian sa dalawa. Let's go home. Kumuha na ako ng mga gwardya. Mabilis na nabaling sa kanyang tingin ng kambal. Daddy, iyak si mama. Akala kinuha kami ni Ken. Sumbong ni Ophel. Pilit siyang ngumiti sa prinsesa niya. Bata pa ito para maintindihan ang takot at kaba ng mama nito. Siya na nga ang bumuhat sa kambal para makalipat sa sakyan niya. Kapit na kapit din sa braso niya si Marian. Kumalma lang ito noong nasa loob na sila ng sasakyan. Never ever go with strangers, babies. Paalala nito matapos niyang paandarin ng sasakyan. Mama, dear good guys. Sabi ng isa bawal lumabas kasi may bad guy daw po. Sagot ni Ophel. Paano malalaman kung stranger, mama? Yung good guys, strangers din sila. Katuwiran ni Ken. Nangiwi si Marian at sumulyap sa kanya na parang nanghihingi ng tulong. Just don't go with anyone, exemption na ngayon. Paliwanag niya sa mga ito. Kapag hindi magandang pakaramdam mo sa tao, layuan niyo na. Dagdag ni Marian, napalabi si Ophel at tumango si Ken. Parang napagalitan na nanahimik. Sir, hindi itong daan sa apartment, puna ni Marian sa kanya. Hindi na kayo doon titira. And please, huwag mo nang ipilit. Doon kayo sa bahay ko. Mas safe doon. Kukuha na rin ako ng nani para sa kambal at homeschool na muna sila. Sir, maiinip sila sa bahay. Then huwag kang magtrabaho, Kitty. Sa bahay ka na muna. Iisipin ko ba kung saan sila mag-e-enjoy bago ang kaligtasan nila? Nakaigting ang pangang sagot niya dito. Natameme ito't kita niyang pagdaan ng pagka-insulto sa mga mata nito. Napamura siya sa kanyang isip. Hindi naman niya balak na saktan ito. Daddy, nag-aaway po kayo? Biglang singit ni Ophel. Marahas siyang huminga. No baby. Hindi na nagtanong ang anak niya at hindi na rin umimik ang asawa niya. Pagdating sa bahay niya ay kaagad itong bumaba at kinuha ang kambal. Hintayin natin si Daddy, Mama. Pakiusap pa ni Ken, ngunit tuloy-tuloy ang asawa niya. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Kung hahabulin niya ito ay mas magagalit to. Hinayaan niya na munang lumamig ang ulo nito. Malamang magdamdam ito sa sinabi niyang huwag na muna itong magtrabaho. Gabi na noong subukan niya itong kausapin. Sinadya niya pa sa walk-in closet ng kwarto ng kambal. Hinuli niya ang bewang nito kahit na hindi siya nito pinapansin at tabala sa pag-aayos ng damit. Pinakuha na rin kasi niya kanina ang mga gamit ng mga ito. Kitty, bulong niya dito. Siniksik ang mukha niya sa leeg nito. Bago matapos ang gabi ay gusto niya magkaayos sila. O ginalaw nito ang balikat. Susuyuin niya sana kung hindi lang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niyang tawag at hindi rin humiwalay sa asawa niya. Umigting ang panga niya matapos makitang si Albert yon. Kumukulong dugo niya ngunit pinigilan niya sariling sumigaw. Kailangan niya pa ng matibay na ebidensya kung kakalabanin to. What is it, Albert? Malamig niyang tanong. Walang balak ipaalam dito na alam niyang pinagawa nito. There are 3 new recruits that will undergo initiation tonight. Mabagal na bigkas nito. Doon palang imigting ng panga niya tumigpit ang hawak sa cellphone. Kita niya rin na alertong asawa niya. Anong sabi? Mahinang tanong ni Marian. Pilit pa nitong kinuha ang cellphone at nilagay sa loudspeaker. Napapikit siya. Patay siya dito. I'm married. Madiing sagot niya kay Albert. Does it matter? Ikaw ang napili kong gagawa ng initiation sa kanila. 3 yun. Pagsabay-sabayin mo sa kama kung gusto mo. And that is an order, Jaguar. Galit na utos nito, ngunit mas nag-alala siya sa reaksyon ng asawa niya. Gagalaw ka ng ibang babae, Harry? Tiimbagang na tanong nito. Marian's POV. Kailangan ba ni ikaw ang gagawa? Halos hindi niya maipigkas ang tanong na yon. Naninikip ang dibdib niya. Dinig niya 3 recruit yon. Isipin palang napapatang si Sir Harry sa ibang babae ay tinutusok ng puso niya. It's my duty and responsibility. Sobrang hinang sagot nito na tila labag din sa loob nitong gagawin. Niyakap siya nito at nilubog ang mukha sa balikat niya. Pumigla siya at pilit na humiwalay dito.
Hindi naman sila nagmamahalan pero masakit pa rin isipin na sisiping ito sa ibang babae. Ayaw niya, hindi niya matatanggap. Para na rin itong nangaliwa kapag tinuloy nito. Bumigat ang damdamin niya lalo na noong tumuloy talaga itong umalis. Hinintay lang nitong dumating ang dalawang bagong katulong para may makasama siya bukod sa mga bantay sa labas. Mangiyak-ngiyak niyang tinanaw ang papalayo nitong sasakyan. Wala ba silang rules na kapag kasal na, bawal ng isa lang sa paghandle ng initiation? Mama, uuwi naman po si Daddy ngayon, hindi ba? Inaantok na tanong ni Ophel sa kanya. Binuhat niya ito at binalik sa kama. Sa tabi ni Ken na mahimbing na ang tulog. Huwag mo nang hintayin baby, nasa heaven na yon. Mama, di pa patay si Daddy! Apila nito. Tumiing bagang siya, baka mapatay pa lang niya kapag umuwi na. Kung pwede lang niyang ibalik sa apartment ang kambal, ginawa na niya kaya lang ayaw niya isacrifice ang kaligtasan ng mga ito para lang sa selos niya. Natigilan siya sa naisip. Selos? Walang niya. San galing yon? Hindi siya nagsiselos. Naiinis lang siya. Nagagalit pala. Napailing siya sa sarili. Tinawagan niya rin si Miss Mara at Milagros. Gusto niyang uminom. Unang beses sa buhay niya na gusto niyang maglasing at dahil yun kay Sir Harry. Parang hindi siya makakatulog kakaisip sa ginagawa nito at noong tatlong babae. Agad siyang nag-ayos. Nagsuot ng two-fitted black dress at heels bago nagpunta sa bar. Hinabilin niyang kambal sa nani ng mga ito at sa mga gwardya doon. Sigurado naman siyang magre-report ang mga ito kay Sir Harry. Ma'am, hindi yata dapat tayo uminom. Kabadong bungad sa kanya ni Miss Mara. Pagkarating niya sa bar, tipid siyang ngumiti dito. Ngayon lang naman, hindi po ba magagalit sa Sir Harry? Ayaw ko mawala ng trabaho, Marian. Bulong din ni Milagros. Hindi yun. Bago pa makabalik yun, nakauwi na tayo. Huwag niyo isipin. Nasa alapaap pa yun ngayon. Nagtagis sa mga ngipin niya sa naisip. Agad din siyang nag-order ng alak. Hindi pa man sumasayad ng shot glass sa bibig niya ay kinukuha na yun ni Miss Mela. Bawal kang malasing, ma'am. Mapapagalitan ako ni Sir Harry. Napapapikit siya ng mariin. Ano pang sansay na nagpunta siya sa bar? Hindi lang yon. Ilang minuto lang inakasunod sa kanila si Emil. Girls night out to. Diin niya dito. Napakamot to sa ulo. Napagutusan lang, ma'am. Napairap siya sa inis. Naroon na ang asawa niya sa ibang kama pero nagagawa pa rin maghigpit sa kanya. Siguro mas maganda kung isusot mo ang singsing mo, Marian. Masyadong maraming lalaking tumitingin sa'yo. Baka isipin single ka pa. Maingat na suggestion ni Milagros sa kanya. Sinapo niya ang ulo sa inis. Hinawakan niya rin ang kwintas niyang may singsing. Hindi ko naman sila papatulan. Katuwiran niya. Kahit pa nasayaran ng titig niya ang lalaking nasa dulong mesa na mainit na nakatitig sa kanya. Ilang minuto lang inaglapag ng isang bucket ng alak sa mesa nila ang waiter at pinabibigay daw ng lalaki. Masama ang kutob ko dito. Umuwi na tayo, ma'am. Kabadong sambit ni Miss Mara habang si Emil ay nagtitipa ng mensahe sa cellphone nito. Maaga pa, wala namang makakalapit. Hindi rin siya nito napigilan nung sumimsim na siya ng alak. Kapag napapasulyap siya sa lalaki na huli niyang titig nito sa kanya at pangisi. Dinig ko, sumali sa sorority sila Jovel, pero fraternity leader ang gagawa ng initiation nila. Nabitin sa ere ang pagsimsim niya ng alak sa sinabi ni Milagros. Talaga, anong fraternity at bakit ngayon lang? Kuryosong tanong ni Miss Mara. Dumukwang si Milagros. Alpha Omega daw. 3 sila sa team na sumali. Ngayon ang initiation nila. Nilagok niyang alak sa narinig. Naibagsak niya rin ng shot glass na ikinagulat na nila. Mali sanang iniisip niyang sila Jovel ang makakasama ni Sir Harry. Nanikip ang dibdib niya at hindi makayanan ng naisip. Agad siyang tumayo at tumiretso sa dance floor. Dinig pa niyang malakas na pagtawag sa kanya ni Miss Mara, ngunit hindi niya pinansin. Mas lamang ang paninikip ng dibdib niya. Hindi pa man nagiinit ang paa niya sa dance floor ay may humawak na sa bewang niya. Pagharap niya napaatras siya sa lalaking kanina pa nakatitig sa kanya. Gorgeous, akala ko kailangan pa kitang puntahan sa mesa mo. Bulong nito kasabay ng pag-ikot ng braso nito sa kanyang bewang. Hindi siya komportable pero naisip niyang may kasamang ibang asawa niya, kaya tinayaan niyang lalaking kalungin ang bewang niya. I'm not single, pag-amin niya dito noong magsimula nitong igay ang katawan niya sa pagsayaw. No one will know. Don't worry. Hotel or my place. Dagdag pang sensual na bulong nito. Clearly, nilalandi siya nito at niyayaya sa isang gabi. Nanigas ang mga paa niya. Sinusubok yata siya ng tadhana. Umakyat pang palad nito sa batok niya at marahang nagmasahe doon. Na tila pinapainit siya kahit walang epekto.
Gusto ko lang sumayaw, mister. Madiing sambit niya dito bago ito itulak ngunit hindi ito natinag. Namilog ang mga mata niya nung kabigi nitong batok niya. Binalak siya nitong halikan, ngunit sa panga niya tumama ang mga labi nito noong umiwas siya. Napatili na lang din siya nung bumagsak ito sa sahig at dumaing. Natigil ang musika at natahimik ang mga naruroon. Who told you to touch my wife? Nanggagalaiting tanong ni Sir Harry, habang pa itinapakan ng likod ng lalaking dumadaing pa sa sakit at nakadapa sa sahig. Napakurap siya at napalingon sa harapan. Kitang-kita niya nalilisik na titig ni Sir Harry. Nakaigting ang pangat nakakuyom ang kamao. Napaatras siya nung bumaling ito sa kanya. Sir, kabadong sabit niya lalo't lumipad ang tingin nito sa suot niya na lalong kinatalim ng titig nito. Stubborn woman. Madiing sabit nito bago siya hilahin at tatakin palabas ng bar. Hindi naman masakit pero ramdam niyang galit na galit ito. Nadaanan pa nila sila Miss Mara na tiko ang bibig at halatang takot. Pasok! Galit nitong utos sa kanya matapos galit ding buksan ang sasakyan. Nakayuko siyang pumasok. Bakit ito pang nagagalit ngayon? Hindi naman siya nahalikan. Samantalang ito ay may 3 babaeng ginalaw. Iniwan mong mga bata para mag-inom? Mahina't pigil ang galit na tanong nito matapos kumuha ng wet wipes at madiing pinunasan ng panga niyang hinalikan na lalaki kanina. Galit pa nitong tinapon ng wipes at galit ding nagmaneho. Umiwas siya ng tingin. Umalis ka rin naman. Ikaw lang bang pwedeng umalis ng gabi? Seriously, Marian Castro? Hindi mo naisip na pwedeng pasukin ang bahay at kunin ang kambal? Kahit naman nandun ako, anong laban ko? Teka nga, bakit ka ba nagagalit? Ikaw to nanggaling sa kama ng iba't mas piniling tumuloy sa initiation kaysa bantayan ng mga anak mo. Tapos sa akin ka ngayon nagagalit? Hindi niya mapigil ang katuwiran. Nagkamali naman talaga siya pero parang siya lang ang mali kung umasta ito. Dumiin ang hawak nito sa manibela. Tingin mo talaga gagawin ko yon na gumalaw ng iba kahit kasal ako? Hindi ka nagtiwala. Malamig na sambit nito. Wala kang proof na hindi ka tumuloy. Pumunta ako ng headquarters para ipasa sa ibang initiation. Tingin mo mapupuntahan kita kung tumuloy ako? Malaman-laman ko kay Mara, nagyaya kang mag-bar. Have you lost your mind? Alam mong nasa panganib ang mga anak mo, pero iniwan mo pa. Mas madiing punto nito na tameme siya at bahagyang napayoko. Napalunok sa paninermo nito. Halatang galit ito at nagawang magsabi ng marami. And where's the heck is your ring? Kaya ka nilalapitan ng kapahamakan dahil hindi mo sinusuot ang singsing mo. Dagdag nito. Nasa kwintas ko naman. Kusa siyang natigilan ng hawakan ng bandang dibdib niya at hindi makapa ang kwintas. Kumalabog ang puso niya at nalamig nung pati sa leeg niya walang nakasabit na kwintas. Nawala mo. Nagtitimping tanong nito at halos magkulay puti ng buong mga kamay sa higpit ng hawak sa manibela. Hindi siya nakasagot. Dumagungdong ang puso niya sa kaba at takot at pangihinayang. You lost it. Dismayadong konklusyon nito kaya't nag-init ang sulok ng mga mata niya. I'm sorry. Hindi ko napansin. Gumaralgal ang boses niya. Galit nitong tinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada at galit na naghubad ng long sleeve. Fine. Tayong dalawang mag-initiation. Tingnan ko lang kung mawala mo pa kapag nagtanim ako ulit ng malaking pakwan dyan sa tiyan mo. Galit na deklara nito bago kaibigin ang batok niya at marasyang halikan. Sir Harry! Kumapit siya sa braso nito matapos bumaba sa leeg niyang marahas nitong mga labi. Agad pa nitong hinila pababa ang suot niyang tube dress at agad na sinubong dibdib niya. Ang malaking palad nito'y sinakop din ng kabila at madidi ng bawat masahe doon. Ramdam niya ang galit nito sa bawat halik at haplos nito, lalo naman sa paghatak nito sa panty niya. Dinig niyang pagkapunit nun. Sir, gusto niya itong pigilan, ngunit ungulang kumawala sa bibig niya. Kinagat nitong korona ng dibdib niya at marang hinila bago pakawalan. Napasinghap siya at napasandal sa bintana. Hinila nitong bewang niya. Sir Harry! Nahanap ang mga palad niya ang buhok ng asawa at napadiin pang ulo nito doon. Ang isang kamay niya ay kumapit sa upuan na wala na nga yata sa isip nitong nasa gilid sila ng daan at wala sa bahay. Hapong-hapos siya nang maramdaman ang pagsabog niya. Sir, malat niyang sambit sa pangalan nito. Napalunok sa init at paghihintay ng sunod nitong gagawin. Magkukulit ka pa, Katie? Paus nitong tanong sa kanya. Hindi na, sir. I want another twins. No, triplets. Quintuplets na pala. Basta madami, yung tipong hindi ka makakalabas ng bahay kakaalaga ng mga bata, Katie. Tingnan ko lang kung magiging makulit ka pa. Madiing bulong nito kasunod ay pagbilis ng paggalaw sa likod niya. Naghabol siya ng paghinga. Ang pawis niya ay bumagsak sa kanyang pisngi.
Marahan siya nitong hinawakan sa bewang at maingat na inupo sa kandungan nito. Naisandal niyang ulo sa dibdib nito. Ramdam niya pang pagpunas ng pawis nito sa kanyang noo. Magkulit ka lang para araw-araw ka may initiation. Di yung bulong pa nito kaya't namulang mga pisngi niya. Humigpit ang yakap nito sa bewang niya at kahit galit ito mismong nagbalik ng mga damit niya. Nakatulog pa nga siya sa biyahe pabalik sa bahay ngunit nagising sa sunod-sunod na galaw ni Sir Harry sa loob niya. Nasa kwarto na sila nito. Pinipirmi nitong hawak sa bewang niya at madiing umulos. Walang sawa sa pag-indayog ang bewang paabante. Tipong halos hindi humuwalay ang katawan nito sa kanya. Kahit nung madaling araw na, nagising siya'y matatag yata ang paninindigan nitong buntisin siya. Nung magising siya, hindi siya madaladalang mga talukap na mga mata niya sa puyat. Nananakit pang mga hita niya at pakiramdam niya nasa lupa niya si Sir Harry. Na hindi siya nagkamali dahil napaingit siya noong maramdaman ng paghiwalay nito sa katawan niya. Sir, mahinang tawag niya sa atensyon nito, umigting ang panga nitong sumulyap sa kanya. Napalabi siya, galit pa rin to. Sorry po. Mahinang hingid na tawa niya para sa singsing na nawala niya. Parang ginalit niya lang itong lalo noong dumilim ang titig nito kaya't napayuko siya sa hiya. Malamang, mahal pa sa buhay niya ang singsing at simbolo ng kasal nila. Napaupo siya sa kama at pinisil ang mga kamay. Sobrang hiyang-hiya siya sa nagawa. Ngayon siya natatauhan. Partida, nakipagsayaw pa pala siya sa ibang lalaki kagabi. Nakakahiya. Hihingi sana siya ng tawad. Ngunit kita niyang galit nitong kinuha ang tumutunog na cellphone. Ni hindi ito nag-abalang magbihis at parang si Adan na lumakad papunta sa bintana. Binuksan pa nitong kortina doon. Have you find the culprit? I'm sure kinuha niyang singsing ng asawa ko. Nang gagalaiting pagkausap nito. Nakuha nun ng atensyon niya na patayot na palapit dito. Hinayaan na lang din niya ang kumot. Nakuha niyo? Of course, I will file a case. Nilapitan niyang asawa ko sa dance floor. Ninakaw niyang singsing. Madiing paliwanag nito. Napasulyap ito noong lumapit siya. Halatang mainis pa ngunit kagad na umikot ang braso sa bewang niya. Napamura ito noong dumikit ang balat niya sa balat nito. Humagod ang palad nito sa bewang niya. Dinikit pa siya sa padar at hindi inaalis ang mainit na titig sa kanya. Kahit pa may kausap to. Nahanap yung singsing? Kuryosong tanong niya ngunit hindi siya nito sinagot. Pakiingatan at pakidala dito. Huling habilin nito bago inihagis sa kama ang cellphone. Ilang oras lang din dumating ng singsing. Nahigit niyang hininga nang buksan ni Sir Harry ang maliit na kahon. Nawalang panghihinayang at lungkot niya kaya lang ay hindi niya masasabing gusto na niya yung suotin pa. Tumikwas halos ang kilay nito at ngayon, napasimangot siya nung isarado nitong box na kinalalagyan ng singsing. Hindi ko na pwedeng suotin. Hindi mo na susuotin, baka mawala mo ulit. Madiing sagot nito nang lumush at bahagyang nagtampo. Kasalanan naman kasi niya. Huwag kang umuso dyan. Naiinis pa ako sa'yo. Inis na bulong nito. Halata namang galit pa talaga ito sa kanya. Nalungkot pa siya nung ilagay nito sa vault ang singsing. Maluha-luha siyang nakatitig doon. Narinig niyang malahas nitong paghinga at paghawak sa kamay niya. Let's go. Mahinang sambit nito bago siya hilahin palabas ng kwarto. Napatingala siya dito. Napamura ito marahil sa pangingilid ng luha niya dahil hindi na mahawakan ang singsing niya. Saan, sir? Pilit niyang binuong boses. Tumigilit at kinabig ang bewang niya. Hinawakan ng panga niya, sinipat ang mukha niya. Umiwas ng tingin. Baka sabihin nitong arte niya kahit kasalanan niya. Wala itong sinabit, hindi naman siya nito sinuyo. Gulat pa siyang dinala siya nito sa tattoo shop. Sir, anong ginagawa natin dito? Kabadong tanong niya. Magpapatato ng wedding rings. Yung hindi mo mawawala at hindi mananakaw sa'yo. Diing sambit nito na nagpaawang sa labi niya.